Mayroong isang proyekto na aabot sa 1 trillion pesos ang halaga. Ano kaya ito? Ilan sa mga naging presidente ng Pilipinas ang ayaw magpatalo pagdating sa palakihan ng proyekto dahil para sa kanila ay ito ang iiwan nilang legacy o minsan naman ay malaki ang pondo ng proyekto para malaki rin ang, alam mo na. Ngayon ay samahan ninyo akong tuklasin ang 9 na pinakamahal na government projects sa kasaysayan ng Pilipinas. Number 9. San Roque Dam. Ito ang pinakamalaking dam sa Pilipinas na matatagpuan sa mga bayan ng San Nicolas at San Manuel, Pangasinan. Pinagmumulan ito ng irigasyon na napakikinabangan ng 32,500 hectares na agricultural land sa probinsya ng Pangasinan at nakakapag-generate ng 345 megawatts na elektrisidad. Sinimulan ang paggawa nito noong 1998 sa panahon ni dating Pangulong Fidel V. Ramos at natapos taong 2003. Sa ilalim ng public-private partnership, ito ay pinondohan, ginawa at patatakbuhin sa loob ng 25 years ng kumpanyang San Roque Power Corporation bago ibigay sa gobyerno sa pamamagitan ng National Power Corporation. 1.9 billion US dollars ang pondo sa proyektong ito noong 1998. Kung isa sa alang-alang, ang conversion rate at inflation, ang katumbas ng halagang ito sa taong 2024 ay 136 billion pesos. Number 8. Makati City Subway. Ito ay subway system o underground electric railroad sa Makati City na may habang 11 kilometers. Magkakaroon ito ng 10 stations at may access sa BGC SkyTrain at MRT3 sa EDSA Guadalupe Station. Plano rin itong ikonekta sa ginagawang Metro Manila Subway. Tinatayang nasa 700,000 ang magiging daily passengers nito. Proyekto ito ng Makati City LGU sa ilalim ng public-private partnership at sinimulan ang paggawa nito noong December 2018, panahon ni Mayor Abby Binay. Target dapat matapos sa taong 2025, ngunit dahil sa mga naging problema, lalo na ang desisyon ng korte na naglipat sa 10 barangays ng Makati sa Taguig. Ang private company na may hawak nito ay Philippine Infradev Holdings Incorporated na siyang pupondo, gagawa at magpapatakbo sa subway sa loob ng 50 years. 214 billion pesos ang total budget sa paggawa nito. Number 7. Bataan-Cavite Interlink Bridge. Kilala rin ito sa tawag ng Manila Bay Bridge dahil tatawid ito sa Manila Bay upang pagkonektahin ang mga probinsya ng Cavite at Bataan. Ang tulay na ito ay may 4 lanes at haba na 32 kilometers at magiging pinakamahabang tulay sa bansa. Sisimulan dapat ito noong 2023 ngunit na-delay. Uumpisahan ang konstruksyon nito sa taong 2025, panahon ni Pangulong Bongbong Marcos at matatapos sa taong 2030. Kapag natapos, ang dating 5 hours na biyahe mula Cavite hanggang Bataan ay magiging 30 minutes na lang. Umutang ang Pilipinas sa Asian Development Bank ng 2.1 billion US dollars at sa China-based Asian Infrastructure Investment Bank ng 1.14 billion US dollars at pupuna naman ng gobyerno ang 663.23 million US dollars para makompleto ang budget para rito na 3.91 billion US dollars o 226 billion pesos. Number 6. Metro Manila Subway. Ito ay subway system o underground electric railroad na may habang 33 kilometers. Bubuuin ito ng 17 stations na magsisimula sa Valenzuela, dadaan sa Quezon City, Pasig, Fort Bonifacio hanggang sa Bicutan, Taguig. Mayroon din itong station sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 at sa Grand Central Station na konektado sa LRT1, MRT3 at MRT7. Sinimulan itong gawin noong February 2019, panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at inaasahang magsisimula ang partial operations nito sa taong 2028 at ang full operations sa 2029. 1.5 million daily passengers ang capacity nito.
488.5 billion pesos ang budget sa paggawa nito na inutang ng Pilipinas sa Japan International Cooperation Agency. Number 5. Malampaya Gas Field. Ito ay natural gas reservoir na nadiskubrihan sa Palawan noong 1989. Taong 1990, panahon ni dating Pangulong Corazon Aquino, ay binigyan ng license ng gobyerno upang maging operator sa pagdevelop at pagkuha ng petrolyo sa Malampaya ang Shell Philippines. Naging kapartner nito ang Chevron Philippines na may-ari ng Caltex na tumulong din sa Shell upang mapondohan ang proyekto. Ang gas ay hinihigop ng mga tubo sa ilalim ng dagat sa Palawan at pinapadaloy sa pipe na may habang 504 kilometers papunta sa planta sa Batangas para maproseso. Sinimulan ang pagdevelop nito taong 1997 at nagsimula ang operasyon taong 2001. 13 billion US dollars na ang perang natanggap at napakinabangan ng gobyerno mula sa Malampaya Gas Field at inaasahang mauubos na ang gas reserves nito sa taong 2027. 4.5 billion US dollars ang pondo sa pagdevelop nito noong 1997. Kung isa sa alang-alang ang inflation, ang katumbas ng halagang ito sa taong 2024 ay 517 billion pesos. Number 4. Bataan Nuclear Power Plant. Ang nuclear power plant na ito ay matatagpuan sa Napot Point sa bayan ng Morong, Bataan. Ito ang nakitang solusyon upang matugunan ang pangangailangan sa kuryente lalo na nang magkaroon ng oil crisis noong 1973. Sinimulan ang proyektong ito noong 1975 sa panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at natapos naman taong 1984. Nakitaan ito ng mahigit na 4,000 na depekto at malapit din ito sa fault lines, kaya naman nakaalarma ang seguridad nito at hindi na itinuloy ang operasyon. Kahit na hindi nagagamit, gumagastos ang Pilipinas ng 50 million pesos kada taon para sa maintenance nito. 2.3 billion US dollars ang nagastos sa proyektong ito na inutang ng gobyerno sa iba't ibang bangko sa US, Switzerland at Japan. Kung isa sa alang-alang ang inflation, ang katumbas ng halagang ito sa taong 2024 ay 633 billion pesos. Hinulugan ito ng Pilipinas sa loob ng 30 years at umabot sa 22 billion US dollars ang kabuuang ibinayad. Number 3. New Manila International Airport. Ang bagong airport na ito na may lawak na 2,500 hectares ay kasalukuyang itinatayo sa bayan ng Bulacan, Bulacan. Sa ilalim ng public-private partnership, ang bagong airport ay pupondohan, gagawin at patatakbuhin ng San Miguel Corporation sa loob ng 50 years bago i-turn over sa gobyerno. Parte ito ng ginagawang urban development na San Miguel Aero City na may kabuuang lawak na 12,000 hectares. Magkakaroon ito ng at least 4 runways na expandable to 6 na may kapasidad na 200 million passengers kada taon. Sinimulan ang paggawa nito taong 2020, panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at inaasahang matatapos sa taong 2027. 735.6 billion pesos ang budget sa paggawa nito. Number 2. North-South Commuter Railway. Ito ay urban rail transit system na may habang 147 kilometers. Magkakaroon ito ng 36 stations mula New Clark City sa Capas, Tarlac hanggang sa Calamba, Laguna at konektado rin sa Clark International Airport. Target na masimulan ang partial operations nito sa third quarter ng 2026 at ang full operations sa 2029. Ang biyahe mula Calamba papuntang Clark ay magiging 2 hours na lang mula sa kasalukuyang 4.5 hours. Sinimulan ang konstruksyon nito noong 2019, panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Inaasahang 600,000 passengers ang makikinabang dito araw-araw. 874 billion pesos ang total budget sa paggawa nito na inutang ng Pilipinas sa Japan International Cooperation Agency at Asian Development Bank. At ang number 1, Magat Dam.
Matatagpuan ito sa boundary ng bayan ng Alfonso Lista Ifugao at bayan ng Ramon Isabela. Sinimulan ang konstruksyon nito taong 1975, panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at natapos naman taong 1982. Ito ang kauna-unahang large multipurpose dam sa Southeast Asia. Ginawa ang dam para sa flood control, pag-generate ng 380 megawatts na elektrisidad sa pamamagitan ng Magat Hydroelectric Power Plant at patubig para sa irigasyon na napakikinabangan ng 85,000 hectares na agricultural land. 25.5 billion pesos ang nagastos ng gobyerno sa proyektong ito noong 1975. Ang pondo ay galing sa national government at may maliit na parteng inutang sa World Bank at sa bansang Bahrain. Kung isa sa alang-alang ang inflation, ang katumbas ng halagang ito sa taong 2024 ay 1 trillion 10 billion pesos. Nakakalula, ang laki ng presyo ng government projects na ito. Tingin mo ba ay tama ang paglaan ng pondo sa mga ito at talagang nakatulong sa buhay ng mga Pilipino? Aabangan namin ang sagot mo sa comment section. At dyan na nagtatapos ang ating kwentong kaalaman sa araw na ito. Huwag mong kalilimutang i-like ang ating Facebook page at mag-subscribe ka na rin sa ating YouTube channel. At laging isaisip na ang magandang bukas ay nag-uumpisa sa pagtuklas.